Yun, welcome sa panibagong bike review. And for today's video, magte-test ride tayo ng the all-new CB1000R Hornet from Honda Philippines. Siyempre, thank you Honda Philippines at ganoon din sa HSDC, Honda Safety Driving Center. So guys, ito yung pinakang latest nila na kung matatandaan nyo ay nilabas nila to sa Makina Moto Show last 2 months ago kung hindi tayo nagkakamali. So meron siyang 6-speed manual transmission at yung kanyang durable diamond steel frame. Meron din siyang Showa 41mm suspension, high quality chassis at syempre andyan na rin ang 5-inch TFT meter with customizable layout. So nandyan merong speedometer, tachometer, clock gear position with upshift indicator. So makikita mo kung nasaan gear ka na from primera hanggang 6 gear, makikita mo sa TFT screen. At meron siyang dalawang kulay. Ang na-test ride natin is yung Grand Prix Red at meron ding isa na Matte Iridium Gray. So ang available for test ride is yung Grand Prix Red. Oh! Anong height mo? 5'2". 5'2". Plus 2 inches lang yun. Plus 2 inches. So kayang-kaya ng babae. Kahit 5'2 lang siya. O ayan o. So average height ng babae 5'2". Abot na abot niya. Ayan. So tip to pero manageable naman. Ayan. Basta mayroong may konting tulong ng heels. Pero kahit wala niya, sa tingin ko kaya pa rin ng 5'2". Ayan. So 1000cc kayang-kaya ng 5'2". Napakalakas ng power niya. At very refine yung engine niya, napaka-smooth ng shifting. So malapad din yung gulong niya. Ayan, 180 sa likuran at syempre 120 sa harap. So friendly sa rider na babae. Fully manual. Ha? Manual to. Oh, manual. Wala yung dual clutch. May gloves sa likod mo. Ayun, mayari. Meron siyang SRP na 750,000 pesos. Alright? So, wag na nating patagalin guys. Test ride na natin itong motor na to. Ikutan natin at tingnan pa natin yung iba pang mga specs and features ng big bike na to. Meron siyang engine na liquid cool DOHC 4-stroke 16 valve at syempre 4-cylinder na rin yan. Displacement niya 1000cc. Bore and stroke 76 by 55.1 mm. Compression ratio meron siyang 11.7:1. Max power niya 113 kW at 11,000 RPM. Napakalakas ng kanyang power output. At meron siyang max torque na 105 Newton meter at 9,000 RPM. Fuel tank capacity niya 17 liters. Fuel consumption 17 km per liter. Clutch type wet multi-blink clutch. Yung kanyang gear 6-speed manual. Final drive syempre chain. At yung kanyang dimension length 2,142. Ang kanyang width ay 792. Yung kanyang height ay meron siyang 1,087 mm. Wheelbase niya 1,456 mm. Meron siyang seat height na 809. Napakababa guys. Kaya nga yung isang babae na nag-test ride is 5'2 lang. Meron siyang mataas na tako, mga 1 inch or 1.5 inch. Pero kayang-kaya pa rin kahit 5'2. Ground clearance siya 134 mm. Meron siyang bigat na carb weight 211 kg. Turning radius niya is 2.9. Meron siyang gulong niya sa harapan is 120, 70 at syempre 17 inches yung rim or mags.
Rear tire niya 180, 55, 17. At meron siyang ABS na dual channel. Yun ang maganda dito. Likod at harap is meron siyang ABS. Yung kanyang front suspension ay syempre Showa 41mm upside down forks. Meron din siyang double disc brake sa harap. Meron siyang laki na 310mm. Sa likod 240mm single disc. At syempre, gaya nung sinabi ko, meron siyang 5-inch TFT meter. At dun mo makikita lahat ng mga information na kailangan mong malaman sa motor na to. So, meron siyang HISS na security system or HIS. At lahat ng ilaw niya ay LED na syempre sa kanyang headlight, taillight at mga signal light. So, yung kanyang seat height syempre ay abot na abot ng 5'5" dahil yun ang ating height. Medyo maiksi yung ating binti pero abot na abot natin. So tip to, lahat naman ng motor is tip to naman tayo. Kahit nga scooter ay nakatip to tayo. Ang importante, abot ng dalawang tip to natin o abot ng dalawang paa natin na mas stable. Mas komportable tayong isang paa lang yung nakatungtong at isang paa ay nakatungtong na sa brake or sa rear brake natin. At regardless sa seat height, komportable naman tayo. At ganun din ang inumpisahan na natin siyang i-test ride. Siyempre ramdam na ramdam natin yung kanyang power. Kahit hindi ganun kalakas yung tambutso na niya dahil ito ay all stock. Umabante na tayo ay siyempre ramdam natin yung kanyang engine. Wala namang vibration, very refined yung kanyang engine. Very smooth. Siyempre tahimik gaya na sabi ko dahil stock yung kanyang tambutso. So hindi naman tayo pwedeng magmabilis dito dahil medyo maliit lang yung test ride area. Actually pang scooter yung test ride area. So wala tayong top speed dito, which is hindi naman tayo nagta-top speed mostly sa ating mga vlog. Bihira lang. Mga scooter lang siguro na test ride natin at hindi naman tayo lumalagpas sa mga limit ng motor. So syempre respect sa Honda Philippines dahil meron mga guidelines na kailangan nating sundin for safety ng rider at syempre ng motor. At ganoon din para sa safety ng ibang mga kasabay natin na nagte-test ride. Pero para sa akin, goods na tong kulay na pula. Kulay mismo to ng Honda. Kulay red. So malakas yung braking niya. Syempre dahil dual disc brake. At yung likod niya is okay din naman. Makapit din naman. At yung kanyang gulong syempre kung di tayo nagkakamali is Michelin yung stock tires niya, which is napakaganda na at napakapit. Yung aking feeling sa pagdadrive nitong motor na to is para lang tayo naka 500 or 700cc dahil napakagaan ng handling, ang dali niyang iliko. Kasi yung motor natin is 700cc ano. By the way, after nitong Honda CB 1000R Hornet, nag-test ride din tayo ng ibang motor. Gaya ng yung 500cc version ng Hornet. So CB 500 Hornet. Kung di tayo nagkakamali ano. So lagay natin sa screen, makikita niyo naman sa ating test ride pagkatapos nitong ating Honda CB 1000 Hornet. At meron pang isang big bike tayong test ride, adventure bike, yung NX 500. So wala dito yung CB 500X. At ito na siguro yung pinalit nila, NX 500. Naka solid spoke yung or naka-mugs na yung mga rim niya ano or yung mugs niya, solid alloy na. At yon, medyo mataas ang upuan pero kaya naman nating i-handle. At sa bankingan, syempre iba yung banking pagdating sa likuan nung CB1000 kasi mas bilog yung gulong niya at adventure type naman yung NX 500. So once again guys, tuloy natin itong ating pag-test ride at bike review at ganoon din salamat sa mga na-meet nating mga bago at thank you Honda Philippines sa pag-invite lagi sa atin.